Ewan ko kung nangingilabot ako ngayon or goosebumps or something. Ito po may sasabihin po ako sa inyo. Kayo na mga mahilig sa prophecy. Tayo na mga mahilig sa prophecy. Makinig po tayong mabuti. Kung may ginagawa ka ngayon, stop mo muna yan dahil nalalaman ko itong breaking news na pakakawalan ko ngayon, gustong iparating ni Lord Jesus sa inyo. Okay? Sa ating lahat. Makinig po tayong mabuti. This is a very, very important message. One of the most important message na pakakawalan ko. Noon pa nag-vlog ako, pag may revelation, fine. Pero ito, meron revelation, merong importance at may urgency. So the three here, combined. Okay? So makinig po sana tayong mabuti. At mga balahibo ko tumatayo na, grabe. Alam nyo, sa Biblia, sa Bible, from Genesis to Revelation, alam naman po natin, ilan na lang po yung mga hindi pa natutupad. Tama po ba? Before magkaroon ng interest ang maraming tao sa prophecy, tulad po natin, mahilig tayo sa prophecy. Tama po ba? Bago maging mahilig ang mga tao sa prophecy, meron pong natupad noong 1948 na hindi nila inaakala na matutupad. Alam po kung ano yun? Ano po yun? Sige nga po. May 14, 1948. Pare-pareho pa tayong hindi tao. Mga magulang ko hindi pa tao dyan eh. Pero tignan po nating mabuti. 1948. May natupad po na hula na bago sumapit ang May 14, 1948, hindi makapaniwala ang karamihan ng Kristiyano na ito'y mangyayari. Alam niyo po kung ano yan? Ang pagiging nasyon o nation muli ng bansang Israel. Ito yung tunog. Ito po yung tunog ng relo. Nag-umpisa na yung clock ng Diyos. At ito po ang pasabog ko ngayon. Ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Alam niyo po ba ang pagkakabalik ng Israel sa kanyang tahanan noong 1948 ay pangalawa sa importanteng propesiya sa panahon natin ngayon? Ano yung unang prophecy? Siyempre, the birth of Christ. Yung buhay ni Christ. Ayan ang pinaka-importanteng prophecy. Makinig pong mabuti, may parallel kasi dito. Itong gusto kong iparating. Bago dumating itong 1948, wala nang gana ang mga tao sa prophecy. Wala silang gana sa pag-aaral ng kung Kasi dark age yun eh. Di ba dark age, mga 17-something, dark age yan. Lumabas niyan si Nostradamus. Mas pinapakinggan nga noon si Michel de Nostradam. Di ba? Talaga naman French ang feeling ko. Ganun ang pronunciation nun eh. Michel de Nostradam. Pero sa atin, Nostradamus. Mas pinapakinggan nga si Nostradamus eh. Pero nung ito po ay umusbong noong 1948, makinig pong mabuti, ito po ang naging catalyst o paumpisa, pasimula ng interest muli ng mga tao para mag-aral ng Bible prophecy. Tulad po natin ngayon. So kung mahilig ka sa prophecies, you are on the right track. Parang ako, di ba? At nasa tamang channel ka, Daily Good Vibes, no? Saan ka pa ba pupuntang channel dito? Marami pong channel sa YouTube, pero syempre ipopromote itong channel natin. Di ba? Ba't ka pa promote yung iba? Ito i-promote natin itong channel natin. Tsaka syempre, yung ibang like Rene Roland, I will recommend Rene Roland and Bas Rajken. Tapos, Dr. David Jeremiah, prophecy, ayan. Tony Evans, Jimmy Evans, marami dito sa YouTube. At yan. Okay, bago dumating ang 1948, walang hilig ang mga tao sa prophecy. Pero dumating yan, ay natupad. Tutupad pala, totoo pala. Totoo. Di ba? O yan, nagpatuloy. Naging mahilig ang mga tao sa prophecy tulad natin. O ngayon, balik tayo bago ipanganak si Lord Jesus. From Malachi to Matthew, makinig pong mabuti, importante po to. From Malachi to Matthew, 430 years. Correct me if I'm wrong, no? Kasi matagal na po yung sa Bible school, nakalimutan ko na po yung exact year. Pero ang alam ko talaga, 430 years. Tama ba ako? Kung
mali ako, pakilagay na lang po sa comment, no? 430 years po ba before from Malachi to Matthew? Okay, pagpalagay na natin, 430 years, matagal pa rin po yan. Matagal na panahon na wala nang interest ang mga tao sa prophecy. Wala nang interest ang mga tao sa Bible. Bible studies. Wala na silang interest. Until, anong nangyari? Sa paghahari ni Poncio Pilato, sa paghahari ni Herodes, no? Sa bansang Israel, ano nangyari? May isinilang na sanggol. Anak ni Maria. Okay. Yun pala ang tagapagligtas ng buong mundo, si Lord Jesus Christ. Alam na po natin yan. Pero, saan siya pinanganak? Sa mabahong sabsaban. You know what? Ang sabsaban po, ano ba itsura ng sabsaban? Isa siyang parang napakaliit. Alam niyo yung parang mabaho doon, hindi po mabango doon. Doon lang siya pinanganak kasi yan lang pong available place for the Son of God to be delivered by his mom, Mary. At naniniwala ang mga Bible scholars, kasi nakalagay po sa Bible, at ibinalot niya ang kanyang anak na lalaki. Sino nagbalot sa kanyang anak? Si Maria. Aba, hindi ba dapat si Joseph ang nagbalot dun sa sanggol? Kasi ganito po ang paniwala ng ibang Bible scholars, which I tend to agree. No? Pagdating nila dun sa sabsaban, lumabas si Joseph para humingi ng saklolo, ng tulong, dahil mga anak ng kanyang asawa, inabutan na po si Maria. Kaya sa kanyang murang edad, napakabatang edad na 16 years old lang po siya, sabi ng maraming Bible scholars, isinilang niya ang kanyang anak at siya pang nagbalot. Ganon katindi. Ganon, parang napakamasalimuot ng pagparito ng Panginoong Jesucristo. Kasi mahal niya tayo hindi ba? Ganon nangyari. Tapos, in-announce na ang kanyang coming. Ito po yan, makinig po mabuti. At in-announce na ang kanyang first coming doon sa mga shepherds. Kaya may kanta, when shepherds watch their flocks by night. Di ba? Baka makapirect-claim ako naman. Ako naman po, Lord, wag naman po. Maawa ka naman. Di ba? So, yun. So, in-announce ang kanyang coming. Anong parallel dito? Ang parallel dito, makinig pong mabuti, nung ang Israel po ay naging nation, naging mahilig na sa prophecy ang mga tao at marami na uling nangaral ng Bible. Amen? Nung si Jesus, hindi ba wala na silang interest nung araw sa mga prophecy, ganyan? Nung pinanganak na si Jesus dahil in-announce ng angel, pinagkalat na nila na dumating na ang tagapagligtas. Although, hindi pa rin siya kinilala. Ang ending, pinapatay pa nga nila. Di ba? Pero hindi nila alam yung pagpapatay nila kay Jesus, katuparan ng hula para maligtas po tayo. Makinig po mabuti, ito na po yung nakakakilabot. Talaga naman po. Ako nangingilabot na Talaga lang, Diyos ko po, Lord. Please, ma-deliver ko po sana ito ng tama, Lord. Jesus Christ's birth, amen, death, burial, and resurrection. Tapos na, di ba? Di ba? 33 AD. Tapos, 1948, the nation of Israel. Naging nation. Naging nation pa. Naging excited lang po talaga. Basta kay Jesus, basta si Jesus ang usapan, excited ako. Tumatalon ang puso ko. Ayan, yan na yan. So, 1948, natupad na, no? Sabi ko sa kanya, ma-deliver ko sana, Lord, please. So, yan na. And then, eto na po. Kinakabahan na ba kayo? Huwag kayong kabahan. Kristiyano tayo. Excited tayo. Ano ang next event? Kinakabahan ka na ba? Rapture! Anytime rapture na. Kasi ngayon, tingnan nyo, pag nagpo-post ako tungkol sa rapture, may pinagtatawanan ako. Kami, tayo, ng mga mahilig sa prophecy, pinagtatawanan tayo Fine, go! Tawa lang kayo. Pero itong sasabihin ko, pag na-rapture na kami, tayong mga Kristiyano, pag na-rapture na po tayo, yung mga maiiwan, magiging excited din sa pag-aaral ng Biblia. At doon nila malalaman na kailangan sila magpapugot ng ulo para maparangalan nila si Jesus. Kasi church age po, makinig po mabuti, ang church age ang pinaka magandang covenant para maligtas tayo o dispensation. This is the best dispensation. The church age dispensation para dito tayo maligtas. Sapagkat pag inabutan ka, naiwan ka ng rapture,
Hindi na pwede yung, oh Lord Jesus, may pananampalataya po ako sa inyo. Sapat na po yun. Ay, hindi na. Tapos na ang church age. Tandaan mo, without the shedding of blood, there will be no remission of sin. So, magpapugot ka ng ulo. Amen. Nasa Bible po yan. Hindi ko gawa-gawa yan, ha? Nasa Biblia yan. Maliwanag pa yan sa sikat ng 10 araw. Pero definitely, isang araw lang meron tayo. One sun lang, di ba? By exaggeration lang yon. Para makuha nyo ang punto nito. Balikan natin. The birth of Christ. Diyan na umpisa, no? The birth of Christ. Siyempre, nandiyan ang kanyang finished work. Tetelestai, it is finished. Naganap na, no? It is finished. Tapos na yon. Natupad. Amen. Natupad. Alam niyo si Jesus Christ, lahat, kudlit, tuldok, quit, lahat ng yan natupad niya. Wala siyang hindi natupad. Okay? Tapos, noong 1948, ito po, the nation of Israel became a nation. Israel became a nation. Dako sana, nation pa. O, di ba? Ito pinaka-nakakilabot na yun. Anytime, Excited ba kayo? Anytime po, rapture na. Kaya hindi po totoo yung mid-trib at saka post-trib. Ang totoo po, makinig pong mabuti, ang totoo lang, pre-trib rapture. Bye-bye.